Karamihan din sa mga ito ay mga salamat. Nilalaman ng talaan ito pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang guro ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas niyang itinigay. Kay Jesus naging ganap ang pagbugal ng kasaysayan nito. Ang isa sa araw nito ay iniaalay para sa kasalanan ni Edwin Lena, Michael Daniel Malakito, Willie and S. Capoe and family, Apaon family, Dale family, Ascalan family, Kita family, Sonia and family, Victor Luz Steiner, Lena and Eva Luzman. Isangay natin sa ating panalangin ang nataraan ng kahilingan ng mga Father Johnny, Bueno, Lidia Ramos, Santa Leon family, Sonia, Iris, Sean, Michael, Sarmiento family, Leo Valino. At sa mga kaluluwan ngayong mga sina Adeo Pangol, Lila, Eli, Bienvenida, Adriana, Higwit, Eduardo Malabrico, Eugenia Malabrico, Lamberto Lopez, Angeles, Elonia, Edgardo, Rachel Angel, Bryson. Magsitayo. Sinubong pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, awaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ng mga makasalanay magsisi, Kristo, awaan mo. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para na mamagitan kami
kaya makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhena ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling pagkain. Ikaw, Ruta, ay pagpupurihan iyong mga anak ng iyong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat ng kapatid sa inyong gagalang. Mabangis ng leon ang iyong larawan. Muling nagkukuling matapos pumatay. Ang tulad ni Yuday, leon na hihilay. Walang mga ahas, lumapit sinuman. Hawak niya ay setrong tungkol sa paan, sa lisan ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumataan ang tunay na hari dito'y magkakaroon. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasalaan kailangan. Tulad ng ang hari bumato ng katuwiran. Sa taglay ng katagunong o Diyos, siya ay bahaginan. Upang siya ay maging tapat pumahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap ulit tapat siyang tunay. Ang lupa na walang ngayon, umulat at panggalan, maghari ang katarungan sa lupain ng itong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay ang pagkukulan ng paghihirap. Yung buhay na natuloy sa kanyang kapanahunan, magaling bansa na umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay malawak ng malawak mula sa ilog o Euphrates sa daigdig ay kapalan. Naway ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling lahing balong katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat tumalangin. Hari nawa pagpalain kami lahat tulad niyang pinagpala. Ang karunungan ng may kapal, tanay ng pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang anak ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ang naman ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar si Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haning David.
Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Yosafat. At si Yosafat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Yotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama naman ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Saduk, na ama naman ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama naman ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na salinahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapos sa mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapos sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Na-notice ko sa day pa lang kahapon, 3 views lang yung bakante dyan. Dito din mga bakante na malamang naling lang dahil traffic. No? Sabi na nila kanina. O baka naman ayaw nila na bakit ngayon mahaba, parang walang kwenta, at parang kahit napakadala yan. Kahit ako, ayaw yung inuukat yung aking salitahin. Gusto niyo ba o pati yung salitahin niyo? Maraming nakatago, maraming pangit. Tama po ba? For example, sa akin, ang nanay ko ay hindi mula sa original na family ng lolo ko. Hindi ko nga alam kung kasal yung lola ko o lolo ko. Ang tatay ko naman, sa family niya, maraming magkagamot. Ingat ko kayo. Hindi po, in a way, hindi po siya maganda. Pero bakit kapatid? Bakit kailangan basahin ito every simbang gabi? Ito po ay napakahalaga ng bahaging salita ng Diyos. Kung titignan po natin in connection to our first reading po, narinig natin ang huling mga salita ni Jacob sa kanyang mga anak. Sabi niya, binigyan niya ng pagpapala sa Juda. Hindi dahil siya ay pinaka-perfecto din sa mga anak niya, kundi dahil sa kanya magmumula ang hari, ang pinuno or sinasabing ang Mesias. Sabi niya, hindi mawawala ang sentro sa kalikutan. In English, kalikaro lang malaman yung sentro mo. Meaning, the center will stay in Judah's hands. Ibig
Ibig sabihin, may pangako ang Diyos at magpapatuloy ito kahit ano ang mangyari. At pagdating po natin sa Ebanghelyo, biglang nagiging inaway malinaw ang pangako iyon. Dito binasa natin ang family tree ni Jesus. Sabi ko nga kanina, kung kayo ang tatanungin mo, patino ba yung salita ko? Pwede, pero malamang isiskip nyo yung pangit yung ugali. Tama. Kung tutusin, kung tayo yung gagawa ng family tree ni Jesus siguro, baka pipili lang tayo ng mga santo, malilinis ang record at walang iskandalo na ginawa. Pero mga kapatid, ang genealogy ni Jesus ay puno ng mga tao masasabi natin in the nicest word that I can say, tao may sanlay. May mandaraya, si Jacob, may mga ngagaw ng asawa, si David, may mga babae na may komplikado ang istorya. Nandiyan si Tamar, si Rahab, si Ruth. May mga hari na palpak ang pamumuno. Katulad ni Rehoboam, Manase at Ahas. Ang hirap sabihin. Pero kahit ganito ang family tree ni Jesus, ito po ay sinadya ng Diyos. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, Christ's incarnation embraces sinners and outsiders, triumphs over human failure through divine grace, and fulfills God's universal promise of salvation despite Israel's moral and ethnic flaws. Mga kapatid, sinasabi niya sa atin, sinasabi ng Diyos sa atin ay hindi ako nahihiya sa pinanggalingan ng anak ko. O pwede na rin sasabihin na, papasok ako sa totoong kasaysayan ng tao, magulo, sugatan, at hindi perfecto. Mga kapatid, napakagandang mensahe ito para sa simbang gabi. Alam ko, marami sa atin ang nandito na may daladalang bigat. Siguro mga pagkakamali ng nakaraan, mga sugat ng pamilya, o baka mga desisyon hindi natin kayang ipagmalaki. At minsan dahil dito, makakataon tayo, may tuwang pa ba ako sa plano ng Diyos? May buwag ka ba kapatid sa plano ng Diyos? Simple sagot lang po, oo, meron. Kung ginamit ng Diyos ang pamilya ni Juda na hindi rin perfecto para ihanda ang pagdating ni Jesus, tiyak po ako na kaya niya rin gamitin ang ating buhay kahit may kahinaan. Ito natin makikita na ang silang gabi hindi para lang sa mga banal, mga kapatid. Ito ay para sa mga taong umaasa pa rin, naglalakad pa rin, bumabangon pa rin, kahit sa madilim na kahapon o sa mga kamalian sa ngayon. Kapatid, itong simbang gabi ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa atin. At baka ito ang pangyayari sa atin ngayong dalawang araw. Kapatid, handa ka bang isama ang iyong kwento sa kwento ng Diyos?
Hindi bukas, hindi ka pa maayos na, kundi ngayon. Handa ka ba? Naalala ko po ang isang taong nagkwento sa akin ng kanyang karanasan sa buhay. And matagal ko yung pag-uusap namin. Pagkatapos na aming pag-uusap, siya rin ay naging inaway inspirasyon ko sa nabaguhin ang aking sariling pananaw sa buhay at paglilingkod. Hindi dahil perfecto ang kanyang kwento. Kabaligtaran ko na. Puno ito ng pagkakamali, kabiguan, at mga pagkakataon tila malayo siya sa Diyos. Pero ito po yung tumatak sa isipan ko. Hindi siya tumigil umasa. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang bumalik sa Diyos. Kahit pakiramdam niya ay wala na siyang maiaalay. Mga kapatid, doon ko po muling naunawaan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong kwento, ng perpektong buhay, kundi ng pusong handang magbukas. Tulad ng genealogy ni Jesus sa ating buhay ay maaaring magulo, pero kung iaalay natin ito kay Jesus o sa Diyos, nagiging bahagi ito ng kanyang plano ng kaligtasan. Kaya ngayong gabi, sa pangalawang araw ng araw nito, huwag natin isipin na kailangan muna natin ayusin ang lahat bago lumapit sa Diyos. Hindi po ganoon ang Diyos na ipinakikilala sa ating Yesus. Siya ang Diyos na unang lumapit. Diyos na pumapasok sa ating kasaysayan, sa ating kahinaan, sa ating madilim na buhay. Habang papalapit po ang Pasko, naway matutunan natin tanggapin ang ating sariling kwento. Ang liwanag at ang sulat at ialay ito sa Diyos. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas na namin iyong simbahan ng iyong karunungan pag-ibig, Ama. Sa aming kapag-paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga pagkukunin, manalangin tayo. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayaman na inuhat sa buhay. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos sa aming Ama, nagabayan mo sa iyong karunungan ang sanghilika. Kanina ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyaga namin hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang na Diyos. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ay sa kaniya niya at karangalan sa ating pinabangan sa kanyang Ama namin Ina, ang iyong pagkakapang, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniwan ni Maria ng umawas hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat ng kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama ko at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at ina. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marangal na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay inahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinag-aagaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisan ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa panagutan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming bilangan ng iyong pagkamatay. Ang sila sa tayo namin, iyong muling pagkamatay hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na
Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maglulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa iyo na aming Papa at ni Joseph na piniling Arsobispo at ng Tanang Kapalian. Kalalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hulay na may pag-asa sila ay muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapahan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga napagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong magandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa banal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpamindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagsiupo muna sa tip. Bago ko po ibigay ang pagbabasbas, nais ko po pasalamatan ng ating mga sakristan. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating lector, lecturers, and leaders, maraming salamat din po sa inyo. At sa ating choir at sponsors sa gabi ito, maraming salamat sa APA at all choir. Maraming salamat. Sa inyo din po, mga kapatid, maraming salamat dito kayo sa ikalawang gabi ng simbang gabi. Nawa ay patuloy na. Pagsitayin po. Meron po, by the way, may atapi po sa sal. After po nito, after ng visa, may lamesa po. Sumayin niyo ang Panginoon. Yumuko kayo at hiingin ang biyaya ng Diyos. Amang mangpangyarihan ng Diyos ng bugtong anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Patatatin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sila ngayon at magpasawalang hanggan. Kayo nagaganap sa pagdating ng nagtatawang taong nangubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayon kayong taglay ang kapayapaan upang